Now let's transition into one of the most meaningful parts of our program. We will be exploring the theme, Loving the Next Generation to Greatness. This powerful theme reminds us that the love, faith, and wisdom we pass on today will shape the future for generations to come. So we are thrilled to have two passionate leaders with us this morning who will be sharing insights on the legacy of faith and the legacy of love. Speakers, Mercy Salcedo and Ami Verona, will be presenting to us the Lewis Ministry. Let's give them both a round of applause. Mabuti ang Diyos kasi nakarating tayo dito at alam ko po, simula pa lamang, unang araw pa lamang kapag nangungumusta po ako sa mga kababaihan, testimony ang kanila pong sinishare. Meron dito na may karamdaman pero dumating pa rin. Meron dito nakalubog pa ang bahay dahil sa baha pero nandito. Ngayon pong umagang ito, ipepresent namin ang isang mahalagang ministry po ng mga kababaihan sa local church, lalo na po sa pamilya. So ipipresent po namin sa inyo ang Lewis Ministry. Kasama ko po si Ate Ami. Recap muna po tayo. So nung unang araw po, ipinahayag sa atin yung kahalagahan ng bawat isa sa atin, ng ating identity. Tinitingnan natin yan sa harap ng Panginoon, hindi sa sinasabi ng iba. Mahal tayo ng Diyos, mahalaga ang bawat isa sa Panginoon. At yung testimony po natin, mahalaga yan sa Panginoon kasi yan yung na-share natin, na ipapahayag natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kapwa. At nung sa ikalawang araw po, tinalakay yung pagiging lovely natin, hindi lang sa panlabas na anyo, lalo na sa puso. Inaayos ng Diyos ang ating puso at ito naman nagra-radiate at ito ay nakaka-influensya sa iba. Ngayong araw na ito, ang focus po, ang tema po ay loving. So ang una po nating tatalakayan na yung loving our family, especially po yung children natin, yung mga anak, mga apo po natin sa pamilya. So sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, magagawa po natin yung ipinagagawa ng Diyos sa buhay natin bilang mga nanay, bilang mga lola, tutulungan tayo ng Panginoon. Ang una po nating malalaman ay ano ba itong Lewis Ministry? Ate, ano ba itong Lewis Ministry? Ito po ay ministry ng isang lola sa kanyang anak at pagkatapos sa anak, siyempre po sa apo. Yan. So ang Lewis Ministry po ay isang programa po ng WM na nakatuon para sa mga anak at mga apo. So tayo pong mga nanay, active tayo sa mga ministry natin sa local church. Pero huwag natin kakalimutan ng isang mahalagang parte ng ating buhay na dapat po natin pagtuunan. Yung ministry natin sa ating mga anak at sa ating mga apo. Kaya nga po sa araw na ito, sa oras na ito, ipepresent po natin ang ating Lewis Ministry. Paki-flash nga po yung ating Bible verse. Ayan po. So ito po yung ating Bible verse po natin, 2 Timothy 1:5. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So hinango po natin ang Lois Ministry sa isang bahagi ng Biblia na nagpapakita at nagpapatotoo ng halaga at impact ng ministry ng isang lola at ng isang ina sa kanyang anak. Nais nating makapag-raise up ng mga Timoteo. Amen. Gusto nating makita ang ating mga anak at ang ating mga apo na naglilingkod sa Panginoon. So ang Lewis Ministry ay mula po dito sa halimbawa ni Lola Lois, Grandmother Lois at saka si Mother Eunice. Pakitaas nga po ang kamay dito ng mga lola na. Ayun. Kaway-kaway po. Ang ating magagandang lola, purihin ang Panginoon. Nandito po kayo kasi may plano ang Diyos sa buhay nyo at sa buhay ng inyong mga apo. Ayan. So, sino po naman dito yung hindi pa lola? Pakitaas nga ang kamay. Pero, ayan. Ayan, marami. At magiging lola. Siyempre, nanay yan. Ano po? Okay po. Next po.
Ito po yung specific contribution ng WM to the PGCAG goal. While we work to reach MM33, we will take care of our home courts. Alam nyo ba, andito ang ating GS, baka hindi nyo po alam, ang ating pong PGCAG ay meron pong goal na, ayan po yun, MM33. Ano ba yung MM33? Hindi ko po i-discuss yun. Itanong nyo po sa mga pastor nyo. Okay po ba, GS? Ayan. Itanong nyo po sa inyong mga pastor, ano po ba yung MM33? At habang ginagawa po ng local church ang MM33, tayo naman po, mga kababaihan, tutuon tayo sa ating mga pamilya. Siyempre, bahagi tayo ng MM33 kasi kasama tayong humahayo, kasama tayong nag-evangelize, yan, nagdi-disciple din. Pero hindi natin kakaligtaan ang ating pong mga anak at ang ating mga apo. Amen. Amen. Sino nagmamahal dito sa mga anak at mga apo? Amen. Dahil nagmamahal tayo sa ating mga anak at mga apo, mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay po nila. Next po. Ayan, ang focus nga natin ang ating family, especially po ang mga bata. Huwag po nating iasa lamang sa Sunday school, sa children's ministry sa local church, ang pagdidisipulo sa mga bata. Ito po ay pangunahing tungkulin ng mga magulang sa tahanan. Sangayon po ba kayo? Amen. Katuwang po natin ang local church para sa ministry sa mga bata. Pero ito po'y pangunahing tungkulin ng mga magulang na palakihin ang mga anak sa aral at turo ng Panginoon. Amen. Ayan, so we will take care of our home courts, our family. Next, ito po ang ating one focus. Tandaan po, ang one focus natin, family, especially children. Next po, ang two purposes po natin, to keep our faith alive and, basahin po natin, love our children. So para po maging epektibo tayong magmamahal sa ating mga anak, panatilihing buhay ang ating pananampalataya. Kasi wala tayong ipapasa. Wala tayong ibibigay sa kanila. Kaya mahalaga pong buhay ang ating pananampalataya para ito'y maipasa natin, maibigay natin sa ating mga anak. Next po. Baka maubos ko ang oras ni Ate Ami. Sabi ko sa inyo, madaldal ako eh. Ayan. 3 mandates po. To pray, samahan niyo akong basahin. To pray for the young children and grandchildren in our families. Ayan po, pananalangin. Expert dyan ang mga nanay. Amen. Amen. Mapanalanginin ang mga nanay at mga lola. Tayo ay mga women of prayer. Women of prayer. Pangalawa pong mandate sa atin, to bring our children to a genuine, meaningful experience of salvation. So, evangelism. Yan. Aakayin natin ang ating mga anak sa meaningful experience nila ng salvation. Aalamin natin at aakayin natin ang mga anak sa pagkakilala sa Panginoon. Hindi nangangahulugan na ang mga bata kasama natin sa church, automatic. Ano na yun Christian na sila. Kailangan meron din silang personal experience pagtanggap sa Panginoon. Mamaya po, mag-share tayo kung paano ililid ang mga bata sa Panginoon. Pangatlo, to disciple our children in prayer and knowledge of the Word of God. Magka-teamwork po ang prayer at ang Word of God. Kasi, habang tayo nagkukwento sa kanila ng tungkol sa Panginoon, lakip nun yung panalangin na mangusap sa kanilang puso ang banal na Espiritu. Amen. At kikilos ang Diyos sa buhay nila. So, 3 mandates, prayer, evangelism, and discipleship. Huwag na po kayong magsulat. Nandyan po yan sa ating Google link natin. So, lahat po ng materials natin, ma-download nyo po iyan. Kaya huwag na po kayong magsulat, makinig na lang po kayo. Next po. Ayan, part 1, legacy of faith and legacy. So, i-discuss po namin sa inyo ni Ate Ami how to keep our faith alive and how to love our children.
alam ko po, expert na kayo sa pagmamahal sa ating mga anak. Pero dagdagan pa natin yung biblical principles na pwede natin gamitin para sa pagmamahal sa ating mga anak. Ayan po, si Ate Ami na ngayon. Thank you, Eunice. Sabi po, may sinabi po na, may mga isang tanong po na sabi, saan daw po magaling ang mga nanay? Ang isang sagot po na narinig ko sabi, talo nila ang kanilang mga asawa mag-sermon. Tama po ba yon? Walang umiimik na nanay, ako lang po yata yon. Sabi, may nagsabi din po na magaling ang mga nanay magluto. Sino po ang magagaling magluto? Pakitaas po ang kamay. Magaling maglaba. Amen. Magaling madiskarte para sa kabuhayan ng pamilya. Yes. Pero sa umaga pong ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang sagot daw po kung saan pinakamagaling ang nanay, magaling magpatulog ng mga anak. Hindi po ba hindi makatulog ang ating mga anak pag wala tayo? Kaya congratulations po na nandito tayo ngayong umaga. Alam natin na ito ay pagpapala para sa ating mga pamilya. At ngayon po, papatunayan ko na magaling akong magpatulog. Kaya aantayin ko po ang inyo. Diyan ko po mapapatunayan kung totoo ang kasabihan na ang mga nanay ay magaling. Ako magaling po magpatulog. Let's start with a word of prayer. Our Heavenly Father, we thank you for this morning. Thank you for the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for what you are doing to each one of us. Thank you, Lord, for this time we're in. We can learn more about you, grow more about the things that we need to do, and teach our children, our grandchildren. We just want to spend this time for your glory and honor. In Jesus' name, amen. Ang bawat bata po ay biyaya mula sa Diyos. Ito po ay regalo na kaloob sa atin ng Panginoon. Pero hindi po madali ang maging magulang, especially maging nanay. Kasi sa atin po lahat, lalo sa family ng mga Pilipino, ang responsibility po ay nasa nanay. Kasi lalo na po ang mga asawa natin busy, lalo na po asawa ng mga pastor. Hindi lang po ang pagpapalaki. Masaya po na may anak. Pero there's a big responsibility na nakaatang po sa ating mga kamay, na ito po ay it's a gift from the Lord, na kailangan po nating alagaan, gabayan, at ang pinakamahalaga, mahalin. Ito pong responsibility na to ay alam natin na napakalaki. At hindi po natin ito kaya to be a successful mothers. We need the power and the grace of God. Kasi hindi lamang po ito tungkol sa pagbibigay ng pagkain sa kanila na may masarap silang makakain sa araw-araw, may mahigaan sila na komportable, kundi ito po ay mapalaki natin ng maayos sa harapan ng Diyos. Sa tamang asal, pagpapahalaga sa buhay at paghubog po ng kanilang puso at isipan upang maging mabuting tao, maka-Diyos na individual. Ngayon po, mga ina at mga lola, pag-usapan po natin kung paano natin maibibigay ang tamang pagpapalaki sa ating mga anak. Hindi lamang para sa kanilang kapakanan, kundi sa kabutihan ng susunod na henerasyon. Pwede na po kayong matulog. Ang topic ko po namin ni Mercy ay loving the young generation into greatness. Pwede nyo na pong umpisan matulog. Louis Ministry is a mother and a grandmother ministry po. Ito po ay ministry ni Eunice at ni Louis Timothy. The question I would like to discuss today is, how can we as mothers and grandmothers shape the young generation to rise above challenges and grow into greatness God has planned for them? Yan po ang tanong ko ngayon sa umagang ito. Kailangan po natin na panatilihin ang ating pananampalatayang buhay.
Ang ibig sabihin po, hindi aandap-andap ang liwanag. Kumbaga po, kung nakapila tayo dito from here to there, kung may premyo po na 1 million or 5 million, we will try our best na capacity natin na manalo. Kunyari po, hatiin ko tong dalawang group dito, dumating si Manny Pacquiao with a lot of money. Sabi niya, magpapakontest ako sa mga kababaihan, lalo na yung mga inaantok. Para pag uwi nyo, may pera kayo, 5 milyon. Umpisa po doon, hanggang doon, ipapasa yung kandila, lahat po tayo may kandila, kailangan po hindi mamatay ang ilaw doon sa kandila. Alam ko po lahat tayo, siguro pag susumikapan natin na, sige, anuhin natin na hindi mamatay yung apoy hanggang makarating sa dulo. The goal is, how much? 5 million pesos. Dahil sa pera, syempre po, mga nanay, sabi po nila, ewan ko kung totoo, mukhang pera daw. Ay, tama, narinig ko doon. Baka ako lang po yun. Pero, ang goal po ay pera lang, ang motivation. Pero sa atin po, ang goal natin to keep our faith alive is to lead the young generation. Kanino po? Kay Jesus. Mahalaga po na maintindihan natin ang purpose natin at hinanda ang ating mga anak para sa buhay na walang hanggan. Pakiulit nga po, buhay na walang hanggan. Marami pong mga magulang nag-a-abroad, ginagawang umaga ang gabi, nagbubuhos ng kanilang buhay sa paggawa upang makapag-iwan sila ng permanenteng pamana dito sa lupa. Ano po yung mga pamana? Mga lote, buildings, millions ng pesos sa bangko, hindi po yun masama. Hindi ko po yan sinasabing masama yun. Pero, ito po ay mapag-iiwanan natin. Ang mahalaga po ay yung pamana na more than the 5 million, the eternal life, na atin pong may iwan sa ating mga anak. Bilang ina, lola, tayo po ay may layunin na ihanda ang ating mga anak, apo, na paglingkuran nila ang Diyos, lalo na po sa kanilang mga kabataan, to live a legacy of faith and love. So the question, how do we keep our faith alive? We will use the acrostic faith. The first letter po is faith. How do we spell faith? Oh, very good. Plus 10 po sa lahat ng nag-recite. Yung F, be faithful, be available, be intentional, be teachable, be healthy. Ito po, unahin po natin ang being faithful. Gagamitin po natin itong acrostic na faith, be faithful. Sa Proverbs 26:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. This verse emphasizes a mother's responsibility to guide her children in the ways the Lord wants for them, laying a foundation of faith and godliness that will impact them through their lives. It reminds us of mothers that their efforts in modeling Christ, lahat po yon ay may kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Faithfulness is the mark of a life devoted to God. To be faithful po, we must first be consistent in our daily walk with God, staying close to Him through obedience and devotion. This means committing to growing spiritually in prayer, bringing our hearts and our needs to Him while seeking His guidance. Because in prayer, we know in God, in our Heavenly Father, there is nothing impossible. And His resources is
unlimited. Hindi po nauubos ang kanyang kapangyarihan. Kaya kung may kaya nagtataka po ba kayo na yung pangapong mga nanay ng mga Kristiyano, kahit ang dami ng problema, pero sabi ng iba, uy, hindi ko alam na ganun pala kabigat ang problema niya. Kasi, di ba po na hindi naiiwasan pag prayer meeting, uy, pag pray niyo naman ako, ganito, doon nalalaman. Kasi palagi siyang masaya, palagi siyang nakangiti, maaliwalas ang kanyang muka. It's because of our Heavenly Father. Ang sikreto po, be consistent. Be consistent. Hindi po pwede na inuuna natin yung pagising natin, kape muna. Hindi naman po masamang magkape, pero kailangan po na palakasin natin ang ating buhay spiritual. At hindi lang po pwede na magpe-pray lang tayo kung kailan tayo may sakit, kailan may problema. Kasi kung ganun po, iaasa natin ang ating physical body, compare po natin. Kunyari, kakain lang po ako tuwing Monday o tuwing may fiesta, hindi po tayo mag-grow spiritually. Our spiritual life, nakadepende po sa effort na ginagawa natin. Akala niyo po ba, si Manny Pacquiao, naging gano'n na yung kaganda-ganda ng abs niya, ng galing niya sa boxing, ng isang araw lang? Hindi po yun gano'n. Training. Meron po yung ginagawa na hindi, kaya kailangan po maging consistent po tayo. Kasi, di ba po may nabasa po ako na sabi po, tumanda sa iglesia, pero hindi sila tumanda sa pananampalataya. Nawa po, sa ating mga edad ngayon, matutunan po natin na to be consistent. It's a love relationship with God na hindi po pwede na hindi makausap ang isang minamahal. At ang ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos is not only reading the Word of God, because faithfulness also requires meditation on the Word, allowing the Scripture to shape our thoughts and actions, being fed by His truth daily. So araw-araw po yun. Regular attendance in church, ito po ay nakakapagpalakas, strengthens our fellowship with other believers. It is also important to be faithful in giving our tithes and offering. It reflects our trust in God as our provider. Most importantly po, faithfulness is demonstrated in serving God. Kasi kung hindi ka naman po naglilingkod, sayang po ang buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya, ibigay po natin sa Panginoon. With the gifts and the talents He has entrusted to us, we must use them to glorify His name. We should strive to be faithful in these areas, remembering that our dedication brings joy to the Lord and builds a legacy of godliness. As 1 Corinthians 4:2 says, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Our next text po is Hebrews 12:2. Sabi po, fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Focusing on Jesus is the foundation on keeping our faith alive. This means we should strive to be Christ-centered in our daily walk with God. Being faithful in deepening our relationship with God and aligning our lives to the teaching of Jesus and putting His teaching into practice in our daily activities. By keeping our faith alive, we can impart a loving guidance to our children as they face challenges, social pressure, mental health issues, and the lack of direction. So kailangan po nating maging faithful sa Panginoon. Yung buhay po natin ay magliliwanag through sa araw-araw na fellowship po natin sa Kanya. Meditating upon His Word, reading His Bible. Our next letter is A, available. Be available.
Being available po. Ay, I have po. Thank you, ma'am. In a Christian home po, availability means being present physically, emotionally, and spiritually for the children God has entrusted us with. It reflects a heart willing to serve, a spirit ready to listen, and hands open to meet their needs and love. Ang definition po ng mga bata ng love is spelled T-I-M-E, time. Kaya importante po na hindi lang po tayo minsan wala tayo dun. Andyan tayo pero hindi nila maramdaman. So, kailangan po natin mag-spend ng time sa kanila. Being available means we spend time to model Christ to our children. It means living a life that reflects the character, love, and teaching of Jesus. It is showing them, hindi po sa bibig, kundi our action, words, and decision, what it means to follow Jesus Christ, the lover of our soul. This involves po demonstrating our love and grace. So ibig sabihin po, demonstrating the love and grace. Nung una po ako maging Kristiyano, naisip ko po noon na akala ko ang Diyos, because I was not a Christian before, ang iba po ang katuruan ng pagiging Kristiyano. Akala ko po noon na pagka nagkamali ako, is a father na papaluin ka. Pero salamat po sa Panginoon. At dapat po na yung pagmamahal niya po sa atin, hindi po nasusukat sa kung anong ginawa mo, kundi mahal ka ng Diyos because of who you are. Yung pagtubos niya po sa atin, hindi sa itsura natin, because the Lord is a lover of our soul. Kung meron man pong pinaka-greatest lover sa buhay natin, where we can find our security, yun po ay sa Panginoon. At yun po ay dapat makita ng ating mga anak sa atin, paano magmahal ang Panginoon. Na pag sila po ay nagkamali, we will not focus po sa mali nila, but we will focus po dun sa mali, at we will correct them with loving, and yung po kung paano ang sinasabi po ng Bible. And living with integrity, aligning our action with God's Word. Minsan po hindi natin nakikita, kailangan po yung integridad natin ay nakikita ng mga bata sa atin sa araw-araw. Kahit po yung simpleng, kunyari po, nagdadala tayo ng coupon band from the office, dali natin sa, sabi, coupon band lang naman to. Yung po, pag tinanong, sa smallest thing po na ginagawa natin, we must live with integrity by our actions sa Proverbs 27. And showing, number 3 po, showing humility in service by putting others before ourselves. Number 4, prioritizing prayer and scripture. Teaching them the importance of relationship with God. Sa 2 Timothy 3:16 to 17. Guiding them in godliness. Encouraging them to seek and obey God's will. When we model Christ, we live by example. We put seeds of faith that help our children grow into followers of Jesus, equipped to live for His glory. So being available to our children, this is about being present. Nandiyan ka po palagi sa kanila. It doesn't mean always saying yes to every request. Rather, it means being attuned to God's priorities. It involves setting aside distraction, such as excessive busyness on technology. Sino po sa inyo ang walang cellphone? Mahalaga po ang cellphone. Pero how much time do you spend sa cellphone nyo? Pag YouTube, pag tingin sa Facebook, ilang oras po? 1 hour? 2 hours? Natutunan ko po sana ko, dati may Facebook po siya, tinanggal niya. Kaya pag kinano po siya ng mga kaibigan niya noon, ang tahanapin niya po ay yung nanay, yung anak ko po. Ang reason niya po sa akin, hindi po siya against sa may nagpe-Facebook. Sabi niya, Mama, this is for my personal benefit. So yung, sabi niya, Mama, at first, start lang ako 15 minutes. Nakita ko, Mama, yung tiklupin kong nag-aantay.
Naka-isang oras na pala ako, hindi pa ako nakatiklop. So tinanggal niya po ang kanyang Facebook. Hindi ko po sinasabi na tanggalin niyo ang Facebook. Ang inaano ko lang po yung time natin sa ating anak. Kung nakakapag-Facebook po tayo ng 1 hour, siguro po kung may anak tayo, prioritize po natin ang ating oras sa kanila. Time to listen, time just to be there. Na hindi po yung kinakausap tayo, tapos sasabihin tayo ng ating mga anak, Mommy, are you listening? Kasi alam po nila kung nakikinig tayo o hindi. Kasi, yes anak, nakikinig ako. Kasi may sinasagot ko lang to. Kailangan po it's really time for them. Na kung hindi ko po sinasabi na it's not good na mag-Facebook kasi nagfe-Facebook din po ako. Pero yung time po natin, kung nakakapag-spend po tayo ng time sa social media, pagtuunan po natin ng panahon ang ating mga anak. Kasi there will come a time na tatanungin po natin ang ating sarili. Meron pa akong isang ikukwento sa inyo na sabi niya, lumapit po siya sa akin isang umaga, humahagulhol siya. Sabi niya, Nance, kasi Nancy po ang, Amalia Nancy po ako, Nance ang tawag niya sa akin. Pero komportable po akong tawagin ng Amalia Nancy kaysa Ami. Ng Nancy kaysa Ami. Pero po, hagulhol siya, talagang asin hagulhol. Alam po natin mga nanay, pag humagulgol ka, it means mabigat. Di ba po? Hindi ka naman nahagulhol na hindi mabigat. Sabi niya po sa akin, yung 13th month ko, naubos lang sa pambayad sa tuition ng anak ko na nag-drop sa school na hindi niya in-inform ang secretary. Nakapang 5 galing po unang school ng anak niya sa UST, nakapag Trinity, nag-San Beda, naka-5 pong school, until finally naka-7, hindi po nakatapos. Sabi niya, saan ako nagkulang? Dinadala ko naman siya sa school. So, yun po sa ating kailangan, ang tingin ko po, hindi natin kaya na mapalaki ang ating mga anak kung wala po ang Panginoon. Kaya, keeping the faith alive, kasi we are not perfect. Hindi po natin to kaya sa sarili natin. But the Lord is there to help us. Kaya po, yung pinakasekreto po, kaya kung nakikita po natin si Ate Seni, si Pastor Ray, ano po ang sekreto nila? Is the time they spend kneeling before the Heavenly Father. Na tayo din po, kaya ang atin lang po ay yung sa pamilya, sila po with all of us, mga churches, mga ibang different places throughout the Philippines, sa iba pang nakakapag-mission sila. Tayo pong mga nanay, tayo ang pinaka-mission po natin ay sa loob ng ating tahanan, ang ating pong mga anak. At yung pong regular attendance sa church, gusto ko po itong bigyan ng emphasis po kasi minsan po yung mga anak natin, hindi sumasama, yung minsan tatanungin ko sa church, bakit wala yung anak ng isang churchmate namin? Sasabihin po nila, ay kasi isang tambak ang kanilang assignment. Kaya ate, hindi ko na muna pina-church. Mga nanay, gusto ko pong tumingin kayo sa akin kahit nandito po ako, hindi nyo makita ang mata ko. Tingin po kayo sa akin. If we give importance, we spend thousands of money hanggang kumakapal ang mukha natin. Sino po ba yun? Ako lang ba yun? Para mangutang, para may pan-tuition sila, hindi sila mapahiya sa school. Sino pong naka-experience noon? Ako lang po ba yun? Congratulations po sa hindi nyo napagdaanan. Di ba po, we do all our best para mapaaral natin sila. Sino po ang nagpaaral sa atin sa basta school lang? Di ba po, bago natin ini-enroll, inaalam natin kung ano ang school na to. At kahit medyo mahal, talagang we tried our best na magtitipid na lang ako sa ibang bagay. Yung imbis na Louis Vuitton ang bag natin. Kasi pang-tuition ng ating mga anak. Naiyaano natin. Ganun po tayo mag-sacrifice. Yung lipstick natin na isang ganun pa lang, wala na. Kasi yung tagti 10 pesos lang, pwede na to, basta pumulang. May isa pang ang nanay, sabi sa akin, ate, pwede kaya yung walang-wala na kami? Pwede kaya yung crepe paper na pula? Congratulations po sa lahat. Alam ko walang naka-experience sa inyo na nag-lipstick ng crepe paper na pula.
Pero there was a mother na nag-share sa akin ito na ganun po ang kanyang na-experience. We spend money sa pagpapaaral sa ating mga anak. Ang pinakamahalaga po kung nag-i-spend tayo ng best natin para magkaroon sila ng magandang buhay sa mundong ito, pahalagan po natin kung saan sila pupunta. Kung saan sila pupunta. Nagagawa po ba natin intentionally ang ating responsibilidad na sila po ay maakay natin sa Panginoon? So, going to church is not negotiable. So, pag church po, maliban na may sakit, wag po nating hayaan because kailangan po nilang maunawaan in their young minds na even if they become the most successful person, the richest person in this world, lahat po yon ay walang kabuluhan kung ang buhay po nila ay hindi natin naakay sa kamay ng Diyos. Ito po ang maiiwan nating legacy of faith sa ating mga anak. Kaya, yung pong buhay natin, we do not know, we're just given one shot, isang chance lang na binibigay ng Panginoon sa atin, sa ating mga anak. These children na binagkaloob po sa atin ng Diyos, they are precious jewels. Yung pong mga alahas nyo po, yung relo nyo na price na kantidad, Bicol po yun. Bicolana po kasi ako. 100,000, iiwanan mo lang po ba yung kung saan-saan? Di ba po hindi? Pinapahalagan mo talagang, inaano mo yun. Ang ating pong mga anak, sila ang pinakamahalagang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. There's still time for us. Gawin po natin ng intentional ang ating pag-model sa kanila. At yung pong intentionality ay yung pong building the relationship with them. The closer we are to them, the more influence we can have sa kanila. Si Ali po, gusto ko pong tingnan nyo sa banda rito. Meron po tayo dito si Ali, anak po ni Rosalyn. 2 years old, sinama niya po dito. Bakit? Gusto niya pong umattend. Intentional na gusto niyang matuto para meron po siyang i-share. Ngayon po, bago po tayo magtapos, ang tanong po, nagawa na po ba natin ang best natin na pagharap natin sa Panginoon? O yung kung kailan po tayo, yung mga katawan natin, hindi na natin maiangat yung mga paa natin, masasakit na. Yung apo ko, gusto kong i-evangelize, wala na tayong magawa sa ganun. Kaya ngayon po, this is the right time for us na pag-uwi po natin, intentional na i-build po natin ang relationship natin. Know their love language. Kasi mas madali pong abutin ang mga bata kung alam natin ang kanilang mga love language. At akayin po natin sa everyday natin, sa pag-uusap, sa lahat po, intentional na makita po sa atin. Ang unang-una, wala pong ibang sekreto, kundi a person, a woman kneeling before God, humuhugot ng lakas, ng kabaitan, ng kabutihan sa Panginoon, ng ilaw na tayo din po ay magliwanag sa ating tahanan. Kasi kung hindi po makikita nila, the best Bible that the children can read is us mothers. Tayo po ang babasahin ng ating mga anak. Kahit pa anong remind natin na magbasa kayo ng Bible, magbasa kayo ng... Kung hindi po nila nakikita kung gaano natin kamahal ang Panginoon, unang-una po makita muna sa atin lahat kung gaano natin kamahal ang ating Diyos na buhay. At sila po isama natin sa pananalangin that as we worship sa devotion natin, makasama po natin how we enjoy God's presence. At ang bata po mararamdaman nila yan, train up a child in the way they should go. At pag malaki na po sila, hindi na nila yun iiwanan. Kaya sa atin po sa mga nanay ngayon pong umaga, isang hamon po na atin pong kakaharapin na pag-uwi po natin, pagtuunan po natin ang pansin ang ating pong mga anak, mga apo. Meron pa po ba sa apo nyo na hindi nyo pa sigurado? Mas masaya po na yung pong pinagkatiwala sa ating anak na pagpapala ay hindi po anak nakasakit sa ulo. At hindi po yung basta nangyayari na ganun, umpisaan po sa maliit.
Kasi pag yung malaki na, nakagaya po ng aking pong kinuwento kanina, saan ako nagkamali, Nancy? Sabi niya sa akin. At pag may mali po ang ating mga anak, bakit po kaya napaka-unfair? Pag may hindi po magandang ginawa ang anak natin, sino po ang unang sinisisi? Nanay, bakit naman kaya hindi na lang si tatay? Kasi tayo po ang laging kasama. So, ang unang may share ko po sa inyo, stay committed, grow in the Lord every day. Lagi nyo pong kauhawan ang presensya nyo at siya po ang ating gabay sa pagpapalaki ng ating mga anak at mga apo na pagharap po natin sa Panginoon, hindi po tayo manghihinayang na nasayang ang buhay natin sa pagpapayaman dito sa mundo sa pamanang iiwanan na mauubos at maaari pang maging cause ng pag-away-away. Tayo po'y manalangin. Let's come to the Lord in prayer. Aming Diyos at Ama, we come before you with grateful hearts for the gift of motherhood. Maraming salamat po for entrusting us with a sacred task of shaping lives and guiding the next generation. Today, Lord, we pray that your grace, your strength, as we commit to living a legacy of faith. Lord, we need your help. Hindi po namin kaya kung kami lang. Tulungan mo po kami na magtuon ng time sa iyo nang sa ganun po kami ay magliwanag. Makita sa amin si Kristo, hindi po ang aming mga hindi magagandang pag-ugali. You mold us to be like us, O God, because of your word, because of your teaching. Help us, O Lord, na maging intentional po kami, modeling Christ-like love, humility, and perseverance. Fill our heart with wisdom. Kulang po kami sa karunungan as we teach our children to know and love you more. May our words, Lord, and action inspire faith that will echo through generation to come. Lord, our prayers strengthen us in moments of challenges. Refresh us with your presence and remind us that our labor in you is never in vain. Lord, let our legacy of faith be one that points our children to your unfailing love and eternal promises. We entrust every mother and grandmother into your hands, asking you to bless each one abundantly as we walk in faith and obedience. This is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, amen. Tama po yung sabi ng aming kabiyak. Nandiyan po si Pastor Nelson at ang aking pong kabiyak din, si Pastor Edgar. Sabi niya, yung time nyo, nahahabaan pa kayo. Kukulangin pa kayo niyan sa dami ng kwento nyo. Sabi ni Pastor Edgar, abay, totoo nga, kukulangin ang oras namin. Pero, sisikapin po natin na maibahagi sa inyo ang lahat ng amin pong inihanda para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, na-share po ni Ate Ami yung be faithful in our relationship with the Lord, available yung quality time with the family, be intentional in meaningful conversation. Ang mga nanay at ang mga lola may masteral na sa paglalaba, sa pamamalansya at paglilinis ng bahay, pero nakakalimutan ng oras sa mga anak. So mga nanay at mga lola na may masteral na sa paglalaba at paglilinis ng bahay, oras naman po para sa mga anak ang paglaanan po natin. Maging intentional po tayo sa meaningful conversation sa ating mga anak. So, mahalaga ang oras po para sa kanila kasi napakabilis po lumipas ang panahon. Ang mga batang inaalagaan natin na maliliit at tatakbo-takbo lang, hindi natin namamalayan, mga nagdadalaga na, nagbibinata na, kailangan natin po silang subaybayan. Kaya mahalaga po yung meaningful conversation sa ating pong mga anak. Gayun din po, maging teachable tayo. Let us develop new skills, lalo po ngayon sa technology. Hindi tayo sanay, di po ba? Pero natututo tayo para mabantayang mabuti ang ating mga anak, lalo na po sa mga gadget.
yung mga site, yung mga apps na kanila pong pinapasok sa internet o sa social media. Kailangan din pong aware tayo para po alam natin kung ano po ang kanilang mga ginagawa sa kanila pong gadget. So, matuto din po tayo, be teachable. So, willing tayong matuto. Gagawin natin ang lahat ng paraan para matuto tayo. Be healthy. Enjoy 7 healing gifts. Hindi po na-discuss yan, pero yung healing gifts na yan sa atin ng Panginoon, yan, sikat ng araw, ano ba, fresh air, exercise, sleep, water, yung pong healthy foods, ano pa ba? Nakalimutan ko yung isa. Ayan, yun po yung mga health, healing gifts na binigay ng Panginoon sa atin. I-enjoy natin. Tayong mga nanay, nakakalimutan na nating mag-exercise. Natutuon tayo, gumagawa naman ako sa bahay ng ganito. Naglalaba naman ako, naglilinis naman ako ng bahay. Ayan, gumagalaw naman tayo. Pero intentionally po, kailangan nating mag-exercise para yung mga kamay na nakakaramdam ng paninikip ng mga buto natin. Kailangan natin mag-exercise. Ganyan-ganyan. No? Maging healthy po tayo para sa pamilya po natin. Okay. Tutuloy po tayo sa second part ng ating presentation sa Lewis Ministry. So, ang akin pong ipepresent sa inyo ay yung Legacy of Love. So, in-invite ko po yung aking asawa kasi mamaya po, pagsasabihan niya ako kung ano yung mga medyo kailangan kong i-improve. Ayan. Baka po mabawian ako ng lisensya GS, 18 years po in the making bago po ako nag-apply ng ordained minister para sa kalwalhatian ng Panginoon. Gusto ko lang po i-share sa inyo, mga nanay, kung kayo po ay merong ipinapagawa sa inyo ang Panginoon, may magkakataon po na medyo maghihintay tayo ng tamang panahon. Alam niyo po, kami ni Pastor Edgar, bago ikinasal, ako po ay nagpapastor na sa maliit na kongregasyon po doon sa Bulacan. Pero nung kami po ay nagpakasal, ako po ay mula sa Independent Church. Pero nung nagpakasal po kami, so I submit to Him. Ayan, kaya nasama po ako sa Assemblies of God. At dahil graduate po ako ng Bible School, ayan, pinakuha po ako ng lisensya ni Pastor Edgar ng license to preach. Sabi ko, Daddy, hindi ko na yan kailangan. Kahit walang lisensya, kahit walang teksto, pwede ako mag-sermon sa iyo. Yan. Pero salamat po sa Panginoon. After 18 years po, tsaka lang ako nag-apply ng OM. Lagi po akong iniimbita ng mga sectional leaders po at tsaka district leaders. Pero pinili ko po muna ang gabayan po yung aming anak at maging pastor's wife. Yan, sabi ko, ordained minister ka na, ako muna dito muna sa bahay at suporta sa church. So, hinintay ko po yung panahon ng Panginoon. Nung nag-18 years old na po yung aming anak na lalaki na si Jedediah, ay sabi ko, anak, kaya mo na? Actually, sabi ng daddy niya, ang nanay ang hindi handa. Yung anak ay handa, yung nanay ay hindi handa. Ano po? Ayaw pa nating hayaan na maging independent ang ating mga anak. Ayan. Nag-iisa po kasi kaya baby sa akin kahit malaki pa po sa akin. Pero salamat po sa Panginoon, yung time ng paghihintay na yon ay worth it naman po. Kasi alam niyo po, kahit ang mga anak natin lumaki sa church, kahit ang mga magulang ay pastor, may pinagdadaanan din po ang ating mga anak. Alam niyo po yon, sa panahon ngayon, napakarami pong nararanasan ng ating mga anak na minsan hindi tayo makarelate. Pero sa biyaya at tulong ng Panginoon, basta po ang ating presensya laging nakasubaybay sa ating mga anak at hinihingi natin ng tulong ng Panginoon, tutulungan po tayo ng Panginoon. Amen. Wala pong perpektong pamilya. Walang perpektong magulang. Pero meron tayong perpektong Diyos. Amen. Amen. Tutulungan po tayo para sa ating mga anak. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po nagsasalita ako sa inyo mula sa puso ng isang apo. Wala pa po, apo. Tama po, apo ako. Hindi pa po ako lola. Mukha lang po akong lola. Ayan. Pero nagsasalita po ako sa inyo mula sa puso ng isang apo. Ayan. Ako po ay apo
apo ni Lola Silina at anak ni Sister Melly. Ang aking pong nanay at lola, tapat na nananampalataya sa Panginoon. At sila po yung ginamit ng Panginoon para po ako akayin at makakilala sa Panginoon. Kung hindi po sa kanila, baka hindi niyo po ako kasama ngayon. Kaya yung tapat na pananampalataya po nila, bagamat hindi po perpekto, pero nakita ko po sa kanila, ipinamuhay po nila yung binabasa nila sa Biblia. Ayan. Naging mahaba po ang paglalakbay ko sa paglago sa Panginoon. Una po, dahil nung panahon po na dinala ang pananampalatayang ito dun sa lugar namin nung 1990s Mahahalata tayo mahahalata yung edad. So, nung una pong ang pagiging born again sa amin pong lugar nung 1990s ay bago pa lamang nagsisimula, limitado po yung mga Bible school, limitado po yung mga school of workers. So, konti po yung manggagawa doon po sa amin lugar. Medyo liblib pa po noon sa Pandi at hindi po accessible yung mga Bible school. Wala pang online noon, wala pang Berean, wala pang Agsom, walang meron na palang BBC noon. Pero hindi namin yun nababalitaan kasi nga bago pa lang po. Ganun pa man, wala din pong kasanayan yung mga magulang ko sa pagpapalaki sa amin spiritually. Kasi nga, mula sila dun sa dating pananampalataya, sanay lang sila nung pupunta sa simbahan, minsan isang linggo, ganun lang po. Yung spiritual na development po para sa mga anak, hindi pa rin po sila sanay. Pero hindi po yun naging hadlang. Nakita ko po kung paano po sila namuhay ayon sa salita ng Diyos. Nakita ko po ang aking lola, kahit grade 2 lang po ang natapos niya, araw-araw nagbabasa po siya ng Biblia. Dahil senior citizen po siya, kapag kami gawain, ako po yung alalay niya. Ako yung napipili niyang alalay dahil magkapit-bahay lamang po kami. So, sasamahan ko po siya sa mga crusades. Ayan, alalay niya ako. Salamat sa Panginoon sa pamamagitan nun, namulat po ako dun sa mga gawain at ito po yung naging inspirasyon sa akin. So, nakita ko rin po kung gaano sila kasipag sa gawain ng Panginoon. At nag-share din po sila ng salita ng Diyos. Ang nanay ko po kasi, lakad siya. Marami siyang trabaho, nananahi, gumagapas. Photographer po ang tatay ko at yung nanay ko ang taga-deliver ng picture. Yung katulad ng picture na, nakikita niyo yung nakaprint na ganon. So, dinideliver ng nanay ko yun sa bahay-bahay. May dala laging bag ang nanay ko. Ang laman ng bag, Bible at saka tracts. Kahit saan siya pumunta, pag inabutan siya, halimbawa ng init ng araw, magpapahinga siya sa mga kaibigan niya. Marami siyang kaibigan, como nga po, photographer sila. Magsishare siya ng Word of God. Dala yung Bible. Ang Bible po no, napakaraming sulat sa likod at sa harap. Nakasulat doon yung sasabihin, yung paano mag-share ng Word of God. Yun. Kaya nakita ko po kung paano po siya ay masigasig na nag-share ng Word of God. So nakita ko yung pananampalataya po nila na sa limitado nilang kaalaman, ginagawa po nila at sinisikaw at pinamumuhay ang pananampalataya. Ganun po naman, di ba, sa simula. Salamat sa Panginoon. Dahil malaking impact ang ating buhay, ang buhay ng mga naunang mananampalataya, para po tayo ay mabahagi na ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Nire-recognize natin ang ating mga lola na nanandito. Salamat po sa inyong buhay. Ang inyong buhay ay pagpapala. Amen. Salamat po sa mga lola. At magiging lola, nag-iiwan tayo ng legacy sa susunod na henerasyon. Ngayong umaga pong ito, tatlong bagay po ang nais ko pong ihatid sa inyo. Una, encouragement. Ang pagiging ina at ang pagiging lola, hindi lamang po yan tungkulin. Iyan po ay ministry at meron pong misyon na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen ba? Hindi lang po yan tungkulin. Yan po ay ministry natin. Kasi walang makagagawang iba niyan kundi tayong mga nanay, tayong mga lola. Kapiling natin ang ating mga anak, kapiling natin ang mga apo po ninyo. At espesyal yung ating pagkakataon para po abutin sila.
akayin sila, yakapin sila, mahalin sila. So, motherhood is not just a responsibility. It is a ministry. Kasi tayong mga nanay at tayong mga lola, may unique opportunity po tayo at may special responsibility to take care of our children. Ang mga nanay, ayan, tahimik at tapat na naglilingkod sa tahanan. Yan, kaway-kaway sa mga nanay na masisipag. Yan, nagwo-work pa yan. Pagdating sa bahay, magluluto, maglalaba kapag weekends. May Bible study pa yan, may cell group pa yan. Nanay, you are special po. Kayo po ay mga lingkod ng Diyos. Ministry ang inyo pong ginagawa. Salamat po sa inyong mga sakripisyo. Ang mga nanay din ang unang guro ng mga anak. Kaya nga po mahalaga na equip tayo kung ano ituturo natin sa ating mga anak. Kasi may opportunity po tayo. At responsibility po natin turuan ng mga anak. Ang mga bata bago pumasok sa paaralan, di ba? Tama po ba? Kapag ang mga bata pumasok ngayon, 5 taon niyang ata, marunong nang magbasa, marunong nang magsulat. May estudyante ako sa Sunday School, English speaking, ako po'y laging nosebleed pagkalinggo at may estudyanteng English speaking. Nauubusan po ako ng English. Alam na nilang magsalita ng English, alam nilang magsulat, alam na nilang magbasa. Dahil tinuturuan sila ng mga nanay bago pa pumasok sa paaralan. Saludo po tayo sa mga nanay na matyagang nagtuturo sa ating makukulit at mababait na mga anak. Amen! Amen! So ang mga nanay at mga lola, parang matatayog na bundok yan. Naglalaan para proteksyonan, alagaan, kalingain ang ating mga anak, pero hindi pagkonsinte. Tinatama natin sila, itinutuwid natin sila. Nandun tayo para turuan sila. Salamat po sa mga nanay. So, ngayon pong umagang ito, be encouraged, be empowered, and be equipped sa pamamagitan po ng ating mga gawaing ito. Dahil gagamitin kayo ng Panginoon. Babaunin niyo pa uwi ang mga natutunan po natin sa summit na ito. Lagi sinasabi ni Pastora Seni, this is not only an event, this is an experience. Ang lahat ng na-experience po natin dito, gagawin natin yan sa local church. I-share natin sa kapwa kababaihan. Mawawala ng kabuluhan at hindi talaga tayo natuto kung hindi natin ito magagawa sa local church. Ang concern po natin, gamitin tayo ng Panginoon sa mga local churches. Amen. Kasi hindi lahat ng kababaihan sa ating local church nakasama sa gawaing ito. Tama po ba? Oo. So nandito po ang mga representative ng local church. Nandito mga leaders ng WM. Makinabang po tayo sa mga pag-aaral natin sa gawaing ito. So, ito po yung ating topic ngayon na yung legacy of love. So, tayo pong mga nanay, napakalaki ng potential natin na magtanim ng binhi sa ating mga anak ngayon. Ngayon. Hindi pa po huli ang lahat. Kung ang inyong mga anak, sinasabi nyo, baka ang anak nyo may mga asawa na, o kaya young adult na, hindi pa po huli ang lahat. Habang sila po ay tinatawag nating anak, meron tayong pagkakataon na abutin at tulungan sila. Hindi natatapos ang ministry ng mga nanay sa mga anak. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, yung sow the seed of faith now, that will continue to bear fruit for eternity. It emphasizes the importance of nurturing and cultivating faith in the present moment with the promise of lasting impact. So kapag tayo nagtanim ng binhi, ngayon, binhi ng pananampalataya sa ating mga anak, yan, aalagaan natin sa panalangin yan. At aasa tayo, nagagawa ang Diyos na ang binhing iyan ay mamumunga sa buhay ng ating mga anak. Naniniwala po ba kayo na ang binhing itinatanim natin sa ating mga anak ay lalago at mamumunga? Amen. Amen. So today po, we will discuss 3 important truths muna. Ayan. Today we will explore on how to love our children to greatness
by raising them as followers of Christ. Gusto natin hindi lang maging matagumpay, masaya, malusog ang ating mga anak. Gusto din natin na maging tagasunod sila ni Kristo. Kilalanin nating mabuti ang ating mga anak, hindi lang yung pagkilala natin sa kanilang individual na mga characteristics. Ito po, what the Bible says about our children. Una, children are recipients of God's love. Mga nanay, ang mga bata po, ang mga anak natin, mahal ng Diyos. Bago pa natin sila minahal, minamahal na sila ng Panginoon. Mahal ng Diyos ang mga bata. Sa John 3:16, kasama din doon sila sa salitang world. Whosoever. Yan. Ang Diyos Ama, isinugo ang Panginoong Hesukristo, hindi lamang para sa mga adult, para sa mga bata. Kasi ang mga bata, magiging adult yan eh. They are loved by God. They are included in God's plan of salvation. Ang kaligtasan ay para din sa mga bata. Amen. Hindi lang yan para sa atin. Kaya tayong mga nanay na nandito, mapalad tayo kasi naranasan natin ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. At yun din po yung ipapasa natin sa ating mga anak. Next, they can receive Jesus as Lord. Kaya na pong tanggapin ng ating mga anak ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Kailangan lang po natin silang gabayan at ipaliwanag sa kanila. Yan. Ano po sabi doon sa Romans 6:23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Mauunawaan na po ng mga bata ang tungkol sa kaligtasan, basta tuturuan natin sila ng tama at ayon sa salita ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesukristo. Next, children are recipients of God's Word. They are fertile ground to receive the Word of God. Ang Panginoong Jesus ginamit na example ang mga bata kung paano natin tatanggapin ang salita ng Diyos, kung paano tayo magre-respond sa salita ng Diyos. They are fertile ground to receive the Word of God. Children are humble. Children are simple. Children are obedient. Yan ang katangian ng mga bata. They are fertile ground to receive the Word of God. They can understand the Bible and they can obey God's Word. Ang mga bata, kapag sinabi mo yung salita ng Diyos, sinusunod nila. At ginagaya tayong mga magulang. Kahapon nabanggit to ni Doc Mel. Yung cheat day. Nagiging pagka yung mga words na ginagamit natin, ginagamit din ng ating mga anak yan. Kaya dapat lagi nating isisiya sa atin yung mga values na ipinapasa natin sa ating mga anak. Dapat yung mga values na ipinapasa natin sa ating mga anak ay biblical. At syempre, yung standard natin, yung Bible, para hindi nagbabago yung standard natin. Pagka doon sa isa, ito yung standard, sa isa naman maiiba. So isa lang standard natin, salita ng Diyos. Next po, children are recipients of God's plan. God's plan. They can be faithful followers of Jesus. Sino dito ang may naiisip ng plano para sa mga anak? Lahat tayo, di ba? Plano nating pag-aralin sa magandang eskwelahan ng ating mga anak para magkaroon sila ng magandang edukasyon, yung kalidad na edukasyon. Tama po yun, may plano tayo para sa kanila. Gusto natin maging matagumpay sila. Gusto natin maging maayos ang buhay nila. Pero mga kapatid, mga nanay at mga lola, may plano ang Diyos para sa ating mga anak. At mas maganda sa plano natin. Gusto ng Diyos na pagtagumpayin ang ating mga anak. Pero gusto din ng Panginoon na maging faithful followers sila ni Jesus. Hindi lang po yun. They can fulfill the Great Commission. Sino po dito ang 65 years old pataas? Pakitaas nga po ang kamay. Yan, marami na po. Salamat po sa inyong presensya. Kahit po senior citizen na, kaya pa para kay Lord. Amen. So sila po yung ating ititrain at susunod na mga
magfulfill ng Great Commission. Tinatanaw natin ang ating mga anak na sila ang susunod na mga leaders ng ating local church. Baka isa sa inyong mga anak ang magiging missionary. Baka isa sa ating mga anak ang magiging pastor. Gusto niyo po ba yon? Amen. Siguro lahat ng nanay nagnanais, sana maging pastor yung anak ko. Pero yun nasa kamay ng Panginoon, kaya kailangan natin sila ay ipanalangin at akayin ayon sa plano ng Diyos sa kanilang buhay. Next, they can be filled with the Holy Spirit. Mahalaga sa atin ang pagpuspos ng banal na Espiritu dahil hindi po natin kaya. Araw-araw humihingi tayo ng tulong ng banal na Espiritu. Kasi po, kung ang ating laman hindi natin kaya, mahina. Laging nagkakasala, laging nagkakamali. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tutulungan tayo, palalakasin tayo, tutulungan tayo kung ano ang dapat nating gawin. Huwag po kayong mag-alala at ang mga bata ay nakakatanggap ng banal na Espiritu. Amen. Ipapaliwanag lamang po natin sa kanila. Gagabayan po natin sila. Yan. Okay. So, alam na po natin kung ano yung sinasabi ng Biblia sa ating mga anak. Children are recipients of God's love. Children are recipients of God's word. Children are recipients of God's plan. So, yan po, plano ng Diyos para sa kanila. Ngayon po, paano natin ipapasa ang pananampalataya sa ating mga anak? Binanggit kanina, kailangang manatiling buhay ang ating mga pananampalataya kasi ito po yung ipapasa natin sa kanila. May magandang plano ang Diyos para sa ating mga anak at may malaking potensyal ang ating mga anak na mangyari sa kanila ang plano ng Diyos. Kaya kailangang ihanda po natin sila. Gabayan natin sila. Yun yung ating responsibility. So, meron po tayong kinakaharap na challenge. Ang challenge po, children are objects of devil's hate and attack. Inaatake ng dyablo ang ating mga anak. Kaya kailangan po tayo maging mapagbantay at laging ipapanalangin sila. Ginagamit ng dyablo ang deception. Ginagamit kahit nga yung abortion, di po ba? Ang mga bata, hindi pa sinisilang, pinag-iisipan na ng masama ni Satanas. Ano pa? Yung mga family conflicts, dinidestroy ni Satan ang atin pong pamilya. Yung mga abuses, yung mga gadget, ay nagiging tool para sirain ang buhay ng ating mga anak. Mga nanay, mga lola, huwag nating gawing babysitter ang ating mga gadget. Marami tayong napapanood niyan sa social media na napakalaki ng epekto ng gadget sa focus, sa attention ng mga bata. Inaagaw ng gadget yung attention ng mga bata. At nakalulungkot po kapag hindi tayo naging aware dito, hindi tayo naging intentional na i-disciple ang mga bata, baka po tayo maunahan ng dyablo. If we won't disciple them, the system of this world will disciple our children. Ano ngayon ang gagawin natin? Sino ang mag-aakay sa kanila sa Panginoon? Ikaw po yon. Ako yon. Tayo yon. Sabihin mo nga, ako yon. Yan. Tayo yon. Amen. May urgent need po to do something for our children. And we can do something. Kasi nga meron tayong opportunity at responsibilidad natin yon. Sa biyaya at tulong ng banal na Espiritu, magagawa po natin ang lahat ng ito. Start where you are. Nasaan ka ba? Nasaan ba ang mga nanay? Nasa bahay. Di ba ang mga anak, kahit pumasok ng paaralan, uuwi yan sa bahay. So magsimula po tayo sa tahanan, sa oras natin para sa ating mga anak. Narito po ang 4 na biblical principle na pwede pa nating idagdag bilang pagmamahal natin sa ating mga anak. Una, L, gagamitin nating acrostic para po matandaan natin. Lagi nating madaling matandaan. Lead our children to the Lord. Lead our children to experience genuine faith.
understand God's love and personal relationship with God. So teach them early. Turuan natin sila habang bata pa sila. Hindi pagdating na, pag teenager na yan, tsaka ko tuturuan. Hindi po. Turuan natin sila habang bata pa sila. Turuan natin sila, sabihin natin sa kanila na ang Diyos ay loving, ang Diyos ay faithful, ang Diyos ay generous, ang Diyos ay hindi nagbabago, ang Diyos ay nagmamahal. Be a spiritual guide. Maging spiritual guide tayo ng ating mga anak. Tulungan natin sila na maunawaan ang story o gospel story. Sabihin natin sa mga anak, anak, mahal ka ng Diyos. Kaya lang kasalanan ng hadlang para makakilos sa iyo ang Panginoon. Pero namatay si Jesus para sa iyo. Kailangan mong magpasyang sumunod kay Jesus. Kailangan po yon. Kailangan nating ilid ang mga bata na magpasya sila, na sila mismo ay mag-alay ng buhay sa Panginoon. Nung baby sila, inihahandog natin sila sa Panginoon. Pero pag sila po'y may isip na kaya na nilang manalangin, pwede po nilang tanggapin ng Panginoon sa kanilang buhay. Pass down genuine faith. Yun nga po yung sinasabi natin eh. Maipapasa natin ang kaligtasan kung ito'y ating naranasan. Amen. Yung pananampalataya natin sa Diyos, maipapasa natin dahil ito'y nararanasan natin. Hindi lang yan narinig, hindi lang yan nabasa, ito'y naranasan natin. Amen ba? Amen. Next po, offer prayers for our children. Prayer is an essential way to place them in God's hand, seeking guidance, protection, and blessing over their lives. So, James 5:16, malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Amen. So, pray for them daily. Bago pumasok sa paaralan, ano man ang ginagawa, ipanalangin, maging bahagi ng buhay ng ating mga anak, ang panalangin na parang ito'y, di ba, ang pagkain, ang pagtulog, regular yan eh. Ganon din ang panalangin. Pray with them. Have prayer partners. Pumili po kayo ng pwedeng maging prayer partners. Amen. Okay, next. Validate our faith. Validate the faith. Next slide po. Validate faith to our children. Ang pagtuturo sa mga anak, hindi lang sa salita, maging sa gawa. Makita sa atin ang Christ-like character para hindi man sila magsalita, nakikita sa ating gawa. Tayo daw po ang living Bible. Tayo ang Biblia ang binabasa, nakikita ng ating mga anak at ng ating kapwa. Ang hirap ano po, pero yun po'y sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen! Amen! Live out our faith and affirm their faith. Kapag ang anak po natin tumanggap sa Panginoon, i-congratulate natin sila. I-affirm natin, i-appreciate natin yung simpleng bagay na natututo silang manalangin ng thank you Lord, sorry Lord, help me Lord. Malaking bagay po yun. Doon nagsisimula. Ano nga? Thank you Lord, sorry Lord, help me Lord. Doon po natin simulan yung turo na natin panalangin. Teach Bible truths. So tuturuan natin sila ng mga katotohanan mula sa Biblia. At iyon po i-apply natin sa buhay. Kaya kailangan niya nakikita ng ating mga anak na ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos eh. Para hindi po nagko-contradict. Kundi ano yan, supplemental yan. Kapag ka sinabi natin ito yung sinasabi ng Biblia, ito yung ginagawa natin, susundin natin. Lastly po ay encourage growth. Encourage growth to our children. Encourage our children to grow in the Lord, guiding and helping them pursuing God-given plan and passion. Support their spiritual interests, praise their progress, and be their spiritual cheerleader. Isama natin ang ating mga anak sa church. Samahan natin silang maglingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi lang yun, anak, sige, pumunta ka sa church. Samahan po natin sila. Ang mga bata nga, pinapupunta natin sa eskwelahan. E di lalo na dapat sa church. Baka po mangyari na kapag ang grandparents ay faithful sa Panginoon, sa susunod na henerasyon,
ay optional na ang pagdalo o paglilingkod sa Panginoon, pagtanggap sa Panginoon. At sa susunod pang henerasyon, hindi na kailangan ng pananampalataya. Baka sa susunod pang henerasyon, hindi na nila kilala si Kristo. Ayaw nating mangyari yan. Kaya nga dapat po ay i-encourage natin silang lumago. Amen! Amen! Salamat po sa Panginoon. Ito pong slide natin na huli. So, ang action of love po natin, basahin po natin. Lead our children to God, offer prayers for our children, validate the faith to our children, encourage our children to grow in the Lord. Ang role po natin, tayo ay mga spiritual guide, prayer warrior, role model, and cheerleader. Bilang mga nanay at mga lola. Amen? Amen. Sige po. Bago po ako magtapos, gusto ko lamang pong ipag-pray ang mga nanay at ang mga lola. Pwede po bang tumayo tayo saglit? Kung kayo po may concern sa family, lalo na sa mga anak, this is the time po para i-commit natin sila sa Panginoon. Panginoon, nakikita mo ang aming mga kamay. Tanda, Panginoon, na kinikilala ang iyong magagawa sa aming buhay. Panginoon, kumilos ka sa buhay ng mga nanay, mga lola, at lahat ng kababaihang narito, Panginoon. Honor mo po, Panginoon, ang kahilingan ng bawat kababaihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. To express our gratitude, to present this token of appreciation. A round of applause to our remarkable women. Congratulations and thank you so much.